Hi guys! Welcome back to my vlog at Juresa Balyesa Vlogs. For today's video ay meron tayong i-rebond na super bleach ang buhok. So, panoorin nyo hanggang sa dulo ng video na to para makita nyo ang magiging resulta. Samahan nyo ako. Tara na! Let's go! Ang gusto ni Ma'am Charis ay mariband yung kanyang hair dahil nga tumubo na nga yung regrowth at buhaghag na rin yung kanyang buhok. Pero yun nga, yung dulo niya ay sobrang frizzy, dry dahil sa kaka-bleach. Ang tanong, kaya ba natin i-reband to? So, manood kayo sa mga techniques natin. Ito yung pH Balancer by Wars Hair Products ang gagamitin natin na band protector bago tayo mag-reband sa hair ni Madam. So, ayan, nag-apply muna tayo ng pH balancer sa may bleach part bago tayo maglalagay ng number 1. So, sa mga kapwa hairdresser natin dyan na nag-uumpisa pa lang at hindi alam ang techniques na to, panahon na para malaman nyo ang techniques na to dahil naman makakatulong ito sa inyo sa pagsiservisyo nyo sa mga clients nyo. Anyway, bakit ko nga ba talaga sinishare yung mga techniques at mga ideas ko? Syempre naman para makatulong sa mga kapwa nating hairdresser na naglalayo na gusto rin kumita ng pera, gusto rin maka-income. Pagdating kasi sa pag-share ng kaalaman ko ay hindi ako madamot. Gusto ko na mga hairdresser ay i-share ang aking mga kaalaman para matuto rin sila, para the more na matuto sila, the more na client to come sa kanila. So sabi nga nila, bakit ko nga daw sinishare yung mga ideas ko? Syempre, gusto ko na wala nang masunog na buhok, gusto ko na ma-share ko sa kanila yung mga tips at techniques ko para syempre makatulong na din bilang isang hairdresser. So, meron nga tayong kapwa hairdresser na nagrereklamo siya dahil nga sa ginagawa ng mga vlogger at content creator na mag-share ng kaalaman nila sa mga kapwa natin hairdresser dahil dumadami na nga daw yung nagde-DIY. Well, ang sagot ko dyan ay hindi naman kasalanan ng mga vlogger na gusto nila i-share yung kanilang nalalaman na idea sa kapwa natin hairdresser dahil bagkos nakakatulong pa nga ito para ma-explore at madagdagan yung mga kaalaman ng mga kapwa natin hairdresser. So, sa mga nagdi-DIY, so ito yung payo ko sa inyo ha. Kung gusto nyo matuto mag-hairdresser, mag-aral kayo, mag-training kayo para marami kayong malalaman ng mga ideas. Hindi yung basta-basta lang din naman na maggagawa kayo ng mga buhok na hindi kayo nakapag-training ng mabuti or ng maayos. Hindi na kasi yan mapipigilan dahil lahat social media na. So sa social media may kanya-kanyang mga marketing strategy tayo dahil lahat naman talaga ng bumibili at nagbibenta ay makaka-benefits. Kaya naman nandito yung social media para makatulong sa bawat isa. So kung sa feeling natin na wala na tayong mirror, so ang gagawin natin marketing strategy. Then pagalingan ng gawa guys, pagalingan ng gawa. Gawin mo yung pinaka-the best mo na gawa para babalik-balikan kayo ng client nyo. Alam nyo naman kasi yung mga client natin, kapag maganda yung gawa natin, babalikan talaga tayo. At syempre, i-recommend pa tayo ng mga client natin sa iba. Anyway, ito na nga po yung after 3 days or after wash ng ating client. So nakikita nyo walang sunog, walang dry, walang frizzy na nangyari sa hair niya. As in nabuhay na yung hair niya dahil sa mga ginawa nating techniques at mga treatment. As you can see, malayo na nga sa before niya. Ito yung before niya. So, nakikita nyo, sobrang buhaghag. So, ito na yung pinaka-final result niya dahil nanghingi ako ng video sa kanya. Anyway, maraming salamat po sa pagsuporta ng mga vlogs ko. Maraming salamat sa panonood nyo. God bless you all and see you again.